Kaya pala nila binabantayan si Mika dahil sila pala ang papalit. No umalis na si Mika sa upuan, sila na ang gumamit. Eto naman kaisa-isang anak ni Monay, bawat unat ni Mika ginagaya din niya. Kaya pala ang himbing ng tulog inubos niya yung laman ng isang bowl. Ngayon niya kakatapos ko lang paliguan at ayusan si Mika. Sa tingin niyo ako ba ang kamukha ni Mika? Syempre naman dahil ako ang nanay. Dito ko siya palagi pinapaupo at yan din ang gamit niya kapag naliligo siya. Nagtataka ako dito dahil hindi sila umaalis sa tabi ni Mika. Etong isang anak ni Kiray na lalaki wala pang pangalan hanggang ngayon. Sa tingin ko ibabagay naman sa kanya yung ibinigay niyong pangalan. Simula ngayon itawagin na natin siyang si Buknoy. Si Buknoy nga ay hindi umaalis sa tabi ni Mika na para ba mainaantay siya. Lahat ng anak ni Kiray ngayon lumaki ng kasama si Mika. Ngayon ko lang na-realize na alam din pala nila kapag baby ang kasama nila. Nagiging maingat silang lahat kapag si Mika na ang kaharap nila. Kiray, kain na ikaw. Sali. Kain na. Ulo. Uy. Ulo, ba't ayaw mo kumain? Uy, Kiray. Ulo ko. Nakita ko na lang to si Boricok na namumblema kay Kiray. Hanggang ngayon ayaw niya pa rin kumain ng plain dog food lang. Pero nung nilagyan na namin itong steamy meat kunwari hindi niya nakikita. Yan nga in-steam talaga na karne at may instant ulam na sila. Dinurog-durog ko lang nito pero kunwari hindi nakikita ni Kiray. Pero nung binigay ko na, diba? Kanina ayaw niya. Pero ngayon halos ubusin niya na yung laman ng bowl. Hindi ko na malaya na sila pala ang pupalit sa inuupuan ni Mika. Kaya pala nila inaabangan dahil sila na ang gagamit. Tapos kuday isa-isa na silang umakyat. Isa na lang ang hindi pa natin nabibigyan ng pangalan sa anak ni Kiray. Hinayaan ko na lang dahil nga ituwan-tuwa sila dahil malambot. Talagang saktong pag-alis ni Mika talagang pumuesto na sila. Gabi na nga nito kaya kailangan na matulog ni Mika. Diyos ko ang dami ko na mga orasyon na ginawa pero gising pa din. May music pa ito na pampatulog pero wala pa din. Pero nung nakita ko tumabi sa kanya yung anak ni Monay nakatulog na siya. Nakita ko na lang tong dalawa napakahimbing ng tulog. Etong anak ni Monay kahit naiipit na ni Mika parang wala lang sa kanya. Talaga nakikumot din siya. Gigisingin ko na sana dahil andun ang kwarto niya sa kabila. Pero papaano ko naman gigisingin kung ganitong pasilip-silip kunwari? Diyos ko baka mamaya madaganan ni Mika. Meron akong napiling ipapangalan sa kanya na nabasa ko lang sa comment section. Simula nung ipinanganak siya, ang buong akala niya kapatid niya yung mga kasama niya dito. Kung hindi pa siya tinabihan ng anak ni Monay hindi pa yan matutulog si Mika. Pero dito talaga ako nagulat. Nung umunat si Mika ginaya din siya ng katabi niya. Ganyan sila kakomportable kapag si Mika ang kasama nila. Wala na talagang gatas si Kiray at Brianna kaya naman eto na ang ginawa niya. Inubos niya yung laman ng bowl sa isang iglap. Kaya pala ganun kahimbing ang tulog dahil busog na busog pala. Nabuhay siya na nakikiinom lang ng gatas sa ibang nanay. Kahit man nawalan siya ng kapatid, ang tinuturing niyang kapatid yung mga anak ni Kiray. Kaya naman abangan niyo yung vlog natin dahil bibigyan na natin siya ng pangalan. Ang dami dito sa comment section na hindi pumapayag na itabi si Mika sa mga aso daw. Diyos ko ang dami naman palang nanay ni Mika dito. Hindi lang sila basta aso, sila nga pamilya din. Hindi ko mapipigilan yan dahil kung si Mika mismo gustong gusto na makasama sila.